Magandang gabi mga boss. Makapag-upload na naman tayo ng ating video ngayon. Yung mga nagpipim sa akin, yung mga ginagamit na gamot, kaka-upload ko lang din yung huling last ko. Yun po yung mga sinabi ko, yung mga gamot. Pero yung may iba talagang nagugulan kung paano gamitin. Yung mga iba nagpapapasa ng 1 week schedule sa akin, pero wala po akong 1 week schedule. Yan po yung totoo doon. Kasi masisira yung conditioning ko talaga pag sinusundan ko yung 1 week schedule na nakasulat. Hindi po ako ganun mag-condition. Kung ano po yung kailangan ng ibon, doon ko lang po binibigyan. Kasi pag naka 1 week conditioning po nakasulat tapos susundan, hindi kailangan ng ibon, wala din, sayang. Kaya ang ginagawa ko, kung anong kailangan ng ibon, yun ang binibigay ko. Halimbawa pag linggo, pag hindi gaanong nahirapan yung ibon, ang binibigay ko lang Astro Capsule lang, tapos sa hapon binibigyan ko ng GI Digest. Napakasimple lang naman yung sistema. Tapos hindi kailangan maraming gamot sa ibon, yung saktong-sakto lang, yung kaya nilang gamitin sa liparan nila. Kasi once na napalakas nyo na yung ibon sa gamot, paano pag nagkadurugan, wala na siyang ubusin na gamot, doon na, hindi na sanay yung ibon sa uwian na ganun, yung durugan na pauwian tapos bugbog na sa gamot, malalanta na yung ibon natin, wala nang ilalakas. Kaya iba pa rin yung pahinay-hinay sa gamot, tapos hindi pa isasagad, lalo pag training pa lang, bugbog na yung ibon ninyo. Sa akin, ito lang yung ginagamit ko pag maglo-loading ako. Alas 4 nagpapakain na ako, alas 3, alas 2 pwede mo nang bigyan, depende sa panunaw ng ibon. Dapat walang kinain para yung gamot yung unang kanya tutunawin. Tapos pag uwi naman, ito rin 15 minutes pahinga. Ito gamit ko rin to. Ito rin sarili ko na kasing gawa, kaya alam ko kung anong paggamit nito. Marami na rin gumagamit nito, iba't iba na, marami na rin may panalo. Tapos pag linggo naman, ito pwede mo nang pagsabayin. Pag 30 minutes interval nilang gamutan, ito Victory Pills. Hindi ito sponsor, medyo mura yung ginagamit natin. Pero pag medyo malayo-layo na, pwede nag-ship na rin ako sa Berserilaga, yung ideal na dati. Dinadagdagan ko na lang Berserilaga kasi kapag training pa lang, binubog mo rin sa Berserilaga, bugbog din ang bulsa. Pero pag may pera kayo, mas maganda rin Berserilaga. Kasi yun talaga yung kasanayan ko rin ibigay. Kaso pag maramihan ibon, tapos ganitong training, bugbugan ng pagsubo ng ideal, bugbog din ang bulsa. Noon lang, practical lang mga boss. Tapos pag uwi naman ng linggo, kung yan, Lunes recover ng ibon, pinaka-importante paligo. Tapos umaga nagpapatak na ako nito, flashing. Ito ang pinaka kailangan din ng ibon natin, kasi hindi natin alam kung tumukod yan o uminom sa bubong natin. Ito ipa-flashing muna para iwas cancer, iwas salmonella. Hindi naman siya, hindi mag-going lights yung ibon. Mura lang naman ito mga boss. Nasa 95 to 100 ang tintahan nito. Hindi naman tayo sponsor nito, ako lang, bumibili din tayo nito. Pero ang importante dito kasi yung hindi magkakangkar yung ibon, tapos hindi mag-going lights. Tapos pagkatapos naman nilang kumain ng umaga ng Lunes, pwede naman silang painumin ng bawang, oregano, tapos yung mga nilaga-laga, sibuyas, ganun, pwede nyo ihalo sa patukan nila tapos inumin. Depende sa kasanayan ng ibon ninyo. Ano lang po kasimple yung pagpa-flashing. Tapos sa Martes, Vitamin Pro ang ginagamit kong pang probiotic. Martes Vitamin Pro, tapos sa Merkules arrival ng ibon, electrolytes pag may midtos. Pagkatapos na naman ng Merkules, babalik na naman ako sa probiotic ng Huwebes. Vitamin Pro na naman. Pwede naman ibang probiotic, depende sa ginagamit ninyo. Tapos sa Friday, babalik ako sa glucose. Mag-glucose na ako ng umaga. Basta tuwing hapon sa inyo, ang gamitin nyo plain water. Yun ang ginagamit ko. Plain water ang tuwing hapon. Kasi pinaka
maganda sa ibon yung sa hapon malilinisan yung ngalangala nila. Dapat clean water para yung ibon hindi gaanong bugbog sa electrolytes. Tuwing umaga lang ako gumagamit ng electrolytes, sa hapon clean water. Ngayon lang, Sabado, pag kargaan pa ng Sabado, pwede nang pabaunan. Sa akin, pinapabaon ko Astro Caps. Tapos, sa gabi ng Biyernes, pwede naman itong, kung gusto nyo din to, lagyan nyo din ng Super Beetle pag mayroon kayo nito. Kalahati. Wala, pare-pareho lang naman yan. Pare-pareho nang may pambili tayo ng gamot. Yung mga iba, mga newbie, kumakapa. Mahal ng mga binibiling gamot, pero hindi alam gamitin. May indication po yun mga boss pag bibili kayo ng gamot. Number 1 doon, basahin nyo kung paano gamitin. Tapos tingnan nyo yung expiration. Lalong-lalo na pag expired na, kapag vitamins, huwag nyo nang gagamitin pag expired. Mga 3 months bago 3 months na pagka-expired, pwede pang gamitin. Pero pag lumagpas na, medyo mag-iiba na yung amoy, lalo na pag sa tubig. Din pala dun sa mga nagtatanong kung anong ginagamit kong probiotic. Mempro lang po ako, tapos Cipro at tapos Protolite na probiotic. Pero kahit anong probiotic, basta kaya ng ibon nyo, mas maganda. Kasi ang probiotic naman, pinaka-importante yun sa ibon. Lalo na pag nag-antibiotic kayo. Sa akin, sa Lunes, talagang nag-antibiotic din ako pag kailangan ng ibon. Kasi ang probiotic, yun ang nagpapalakas ng resistensya ng ibon. Yun din ang nakuan ko ngayon sa mga ibon. Kapag bugbog sa antibiotic yung ibon nyo, tapos di kayo nag-probiotic, biglang malalanta yung ibon, biglang babagsak katawan. Hanggang doon lang mga boss. Yung mga gusto nyong i-content natin, pwede nyo akong i-PM mga boss. Pero yung sasagutin ko, yung pampabilis na gamot, yun ang problema natin. Wala akong alam na pampabilis na gamot. Lahat po ng gamit kong gamot pang suporta lamang. Kapag may pampabilis na gamot, lahat ng ibon po mabibilis. Ang pagpapabilis ng ibon, number 1 po doon sa lahi nila. Number 1, breeder, tapos training, motivation, tapos conditioning. Dapat magaling kayo tumiming ng kondisyon ng ibon. Pinaka-importante rin yung migtos at recover. Migtos ka ng migtos pero hindi mo din alam magpa-recover. Kahit doon ka na tumira sa pagbibitawan ng ibon, kung hindi mo alam magpa-recover yung ibon, hindi ka rin mananalo, mahihirapan ka. Tatalunin ka ng malapit lang ang toss kung magaling siya mag-recover. Ang ginagawa ko, huling toss ko Sabado ng umaga, pag Sabado ang loading. Pag malapit pang bitaw, Sabado ng umaga nagtutos pa ako pag lang. Pero pag Biyernes na yung loading, huling bitaw ko na rin Biyernes ng umaga. Banda rito lang din, hindi ko na nilalayo. Iwasan yung bugbugin yung ibon nyo masyado sa toss. Kung masyadong hard race yung kinarira ng linggo, dapat mag-adjust kayo ng mid-toss. Kung maaari, Merkulis na kayo mag-toss kung durog ang ibon nyo ng linggo. Kasi yung Martes, nagpaligo kayo ng Lunes, pan pa yun, magre-recover pa yung ibon nyo ng Martes. Kaya mas maganda ang toss nya Merkulis. Pag yung pipilitin ng ibitaw agad ng Martes para magkauna kayo dun. Kasi pag minadali nyo din yung ibon, sa recover malalanta yung ibon. Yun lang yung mga experience ko sa karera mga boss. Sana makatulong. Hindi tayo magaling, kuwan lang din tayo, nagbibigay lang din tayo ng inspiration sa mga newbie. Sa mga veterano na po yung mga yan, alam na nila gagawin nila, mga magagaling na po mga yan. So para sa mga newbie lang, hindi po ako nagbablog para mag-promote ng mga gamot. Sinasabi ko lang yung mga totoong ginagamit ko. Hindi naman po tayo kumikita sa mga sinasabi nating gamot na ginagamit natin. Yung mga Astro Capsule din na bumibili din sa akin, maraming salamat sa inyo mga boss. Libre lang din yung panggamit ko sa sarili ko doon sa mga nabibinta kong gamot sa Astro Capsule. Yun, sarili kong gawa. Hindi naman tayo nagbibigay ng ibang gamot kasi lalong na pag hindi natin kabisado yung dosage. Ito din yung mga ibon na
naipanalo ko kahapon. Kasi hiling ko kahapon, ito yung mga naipaklak ko ng maganda. Papakita ko sa inyo mga boss. Alpha Panris 1 lap winner, pulling winner. Ito, napakaliit. Malit lang to na inakay noon. Kung hindi mo kilala ang lahi nito, hindi mo to akalain na magandang lipad. Ito, naglap winner na rin ng San Pablo, Laguna nung hard race. Bata, tumapos na to ng Chaong, Quezon. 5 months tumapos na ng Chaong, Quezon. Ito na naman si Totoy, 107 pulling winner, lap winner. Yung 107 na pulling na yon, halo na doon pati lap winner niya, maliban lang yung champion niya. Ito, leading na naman sa PPL, 2 beses na nag lap winner. Medyo umiikot siya ngayon, kaya hindi gaanong mataas yung speed niya, pero lap winner pa rin. Hindi na siya agad pumapasok, medyo nagkakwan na, tumitigas na ulo. Ayaw nga nagpipim din sa akin kung may anak si Totoy. Meron siyang anak, mga pang materials, tapos panglipad ko nitong saw. Tapos may kapatid din siya na mga ready breed. Ito na ibon, North, champion ng North to, pero nilalaro ko ng South. Walang to, mabilis siya mag-recover. Ulitin ko na naman mga boss. Ito ang paggamit ko dito, 1 oras bago magpakain sa araw ng loading. Tapos 15 minutes arrival galing karera, Subuan. Tapos 30 minutes pwede nang bigyan ng victory pills. Ito naman gamit ko Lunes ng umaga, pang flashing bago magpakain din to. Tuwing nagbibigay ako ng gamot, dapat laging empty. Ito yung mga ginagamit ko. Tapos pwede nyo gumamit ng, kung may sakit yung ibon ninyo, gumamit kayo ng 4-in-1. Tapos BS, yun ang mas maganda sa sakit ng ibon. Maraming salamat mga boss. Ayun mga boss, shout natin yung mga laging nakasuporta sa atin, lalo na dito sa ating YouTube channel. Shoutout natin kay Sir Garrick Love from San Carlos, Sir King Dasig, Sir Christian Amay from Pasay, Sir Jam Rim Sibelia, Sir Luf Kabubong TV, Sir Albert Niepes, shoutout sir, Sir Alvin Bustamante, Sir Maki Boy Luf from Qatar, mag-ingat kayo lagi dyan sir, Sir Alvin Pereira, Sir June Hunter TV, Sir G Baluya from Pampanga, Sir Juju Love TV, shoutout din kay Sir Raf Renard Villa from Lingayen. Shoutout din sa mga tropang patayak, Boss Joel Capua, Boss Arnel Balisteros, Paring Alin, Paring Wilmer Velasquez, Vice Sunny Rorisco. Congrats din sa first overall ng DCFC hard race ng Legazpi Albay, Old Bird category, first overall. Yung guwapo kong apo, J. Mark Biason. Congrats nung pakagaling yung ibon niya, 2 times lap champion, tapos puro hard race. Shoutout din sa tropang Kamiling, laging nakasubaybay sa atin, laging nakakaroon din natin sa PPL. Shoutout din kay Jason Petilla, yung malupit ko ring pamangkin. Shoutout din sa tropang taga Sampabian, Father and Son. Tapos Chris Gabina ng Sampabian. So maulang gabi na naman, kaya maraming sakit ang ibon natin. Yung mga ginagawa ko pag ganitong may sakit yung ibon,
Kapag hindi malala, ginagamot. Pero pag hindi na talaga kaya, ikal nyo na lang. Kasi mas mahirap maggastos ng gamot na wala rin kasiguraduhan. Maraming salamat mga boss.